Kapit kayo mga tsong at sang, dahil mas magiging interesante ang mundo ng international justice. Ngayong gabi, diretso mga datos ang ibibigay natin para patas kayong makapag-analyze at makapag-interpret ng tunay na nangyari sa pag-aresto kay Duterte. May irregularidad ba o wala? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isipin ninyo ito, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte, kilala sa kanyang sabihin na nating kakaibang mga pamamaraan, ay hinuli dahil sa isang international warrant. Ang kaso, Crimes Against Humanity. Ang drama? Grabe! Ngayon, baka isipin ninyo, international warrant, parang madali lang yan. Pero ang international law ay kasing gulo ng paglalaro ng twister sa gitna ng bagyo. Magulo, komplikado. At sa kasong ito, nakasalalay ang lahat sa pagkakaiba ng dalawang hindi kilalang gamit, ang Interpol's Red Notice at ang Diffusion Notice. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagpasiklab ng isang pandaigdigang debate tungkol sa mga gamit na ito, ang kanilang kapangyarihan, at kung ginamit ba ang mga ito ng tama. Kaya humanda kayo, dahil susulong tayo sa magulo at nakakagulat na mundo ng Interpol Notices at kung bakit pinag-usapan ng lahat ang kaso ni Duterte. Simulan natin sa pinakamalaking request para sa international arrest, ang Interpol Red Notice. Isipin ninyo ito bilang isang wanted poster sa globalized world, pero imbes na sa mga lumang saloon, nakadikit ito sa 175 bansa. Ganito kasi yan. Kapag ang isang bansa ay gustong-gusto talaga na i-extradite ang isang tao, maaari silang humiling sa Interpol na mag-issue ng Red Notice. Ang notice na ito ay parang isang malaking neon sign na kumikislap. Wanted ang taong ito, arestuhin siya. Pero may catch, hindi basta-basta naglalagay ng mga notice na ito ang Interpol. Re-reviewin nila ang request, sinisigurado na sumusunod ito sa kanilang legal standards at hindi politically motivated. Ngayon, ang Red Notice ay hindi mismo arrest warrant. Parang isang malakas na mungkahi mula sa isang bansa papunta sa isa pa na nagsasabing, "Uy, gusto namin ang taong ito. Pwede mo ba siyang hawakan para sa amin?" Gayunpaman, maraming bansa ang sineseryoso ito. Ang Red Notice ay maaring humantong sa agarang detensyon at magpasimula sa proseso ng extradition. Ngayon, pag-usapan natin ang Diffusion Notice, parang isang strongly worded memo ng Interpol. Hindi katulad ng kanyang atensyon kuha na pinsan, ang Red Notice, ang Diffusion Notice ay mas discreet na paalala. Isipin ninyo ito, isang bansa ang kailangang kumilos ng mabilis. Baka may pugante na tumatakas, o ang sitwasyon ay politically sensitive. Kailangan nilang alertuhan ang mga specific na bansa, at kailangan nila itong gawin kahapon pa. Dito pumapasok ang Diffusion Notice. Hindi tulad ng Red Notice, nililipasan ng Diffusion Notice ang central review process ng Interpol. Direktang ipinapadala ito ng isang bansa sa mga bansang gusto nitong abisuhan para mas mabilis. Mas mabilis nga ito, pero mas less formal din. Mas malawak ang pagdedesisyon ng bansang tanggap kung paano sila tutugon. Maari nilang piliin na idetina ang individual, bantayan sila, o kaya naman ay balewalain na lang ang notice. Seksyon 4, Red versus Diffusion, pagtimbang sa mga opsyon. Kaya, narito ang ating dalawang kalahok, ang Red Notice, isang pandaigdigang sigaw para sa hustisya, at ang Diffusion Notice, isang mas target at discreet na approach. Parehong gamit ay naglalayong hulihin ang mga individual, ngunit ang kanilang mga pamamaraan at implikasyon ay magkaiba ng malaki. Ang Red Notice, kasama ang formal na proseso ng pagsusuri at pandaigdigang abot, ay may malaking bigat. Isa itong makapangyarihang kasangkapan para sa internasyonal na kooperasyon, na tinitiyak na ang mga pugante ay hindi basta-basta makakasakay sa eroplano at makakatakas sa hustisya. Gayunpaman, ang formalidad na ito ay nangangahulugan din na ito ay nangangailangan ng oras na maaring maging problema sa mga sitwasyon na sensitibo sa oras. Ang Diffusion Notice, sa kabilang banda,
ay tungkol sa bilis at flexibility. Pinapayagan nito ang mga bansa na kumilos ng mabilis at discreetly, na lumalampas sa mga potensyal na roadblocks ng isang formal na pagsusuri ng Interpol. Ngunit ang bilis na ito ay may kapalit. Ang kawalan ng central oversight ay nangangahulugan na mas mataas ang panganib ng maling paggamit, at ang pagiging epektibo nito ay nakasalalay ng husto sa kooperasyon ng mga bansang tatanggap. Seksyon 5, Kaso ni Duterte. Bakit diffusion notice? Balik tayo sa ating bida, si Mr. Duterte. Bakit pinili ng International Criminal Court ICC ang mga nag-issue ng warrant, ang diffusion notice kaysa sa tila mas makapangyarihang red notice? Naku, komplikado ito, parang teleserye na may extra intriga. Naniniwala ang ilang eksperto na piniling ICC ang diffusion notice dahil sa bilis nito. Mahalaga ang oras at ang paghihintay para sa isang red notice review ay maaring magbigay kay Duterte ng pagkakataong mawala. Ang iba naman ay nagsasabi na gusto ng ICC na i-target ang mga specific na bansa tulad ng Pilipinas, kung saan malamang na matatagpuan si Duterte. Kaya ang diffusion notice ay isang mas strategic na opsyon. Ngunit marahil ang pinaka-nakakaintriga na teorya ay umiikot sa politika. Ang kaso ni Duterte ay lubos na napolitisa at ang isang red notice request ay maaring salubungin ng pagtutol mula sa mga bansang sumusuporta sa kanya. Ang diffusion notice, dahil mas less formal at less public, ay maaring nakita bilang isang paraan upang maiwasan ang isang diplomatic firestorm. Seksyon 6, Bagyo ng Kontrobersya. Ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte. Ang pag-aresto kay Duterte, gaya ng inaasahan, ay hindi naging madali. Nagdulot ito ng matinding kontrobersya kung saan pinagtatalunan ng mga legal experts at politiko ang validity ng pag-aresto at ang paggamit ng diffusion notice. Ang Department of Justice ng Pilipinas, gaya ng inaasahan, ay pinagtanggol ang pag-aresto na sinasabing ito ay legal at sumusunod sa lahat ng mga batas. Ikinatwiran nila na ang diffusion notice, bagamat mas less formal, ay isang valid na batayan pa rin para sa detensyon, lalo na't seryoso ang mga alegasyon laban kay Duterte. Pero hindi kumbinsido ang mga kritiko. Ikinatwiran nila na ang diffusion notice, dahil kulang sa legal na bigat ng isang red notice, ay hindi sapat na batayan para sa pag-aresto. Kinuwestiyon din nila ang jurisdiksyon ng ICC, dahil umatras ang Pilipinas mula sa korte noong 2019. Si Duterte mismo ay lumaban din, tinutulan ang fingerprinting at nagbanta ng mga kaso, na lalong nagpaalab sa debate tungkol sa due process at sa paghawak sa kanyang pag-aresto. Seksyon 7, Isang pandaigdigang pagbabago, mga aral mula sa kaso ni Duterte. Ang kaso ni Duterte, saan ka man kampi sa kanya, ay nagbigay liwanag sa madilim na mundo ng international law enforcement. Ito ay isang paalala ng ang pagdadala ng mga umano'y kriminal sa hustisya sa iba't ibang bansa ay bihirang simple at kadalasang puno ng legal at political na mga komplikasyon. Ang debate sa red notice versus diffusion notice ay nagpapakita ng mga trade-off sa pagitan ng formal, pandaigdigang kinikilalang mekanismo at ang pangangailangan para sa bilis at flexibility sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Ang pag-aresto kay Duterte, legal man o hindi, ay nagpasiklab ng usapan tungkol sa kapangyarihan at mga limitasyon ng mga kagamitang ito, na humihikayat ng muling pagsusuri sa kanilang paggamit sa mga high-profile, politically charged na kaso. Isang bagay ang sigurado, ang kaso ni Duterte ay malayo pa sa pagtatapos. Ito ay isang legal thriller na isinusulat pa rin, at bawat bagong development ay nagbubunga ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, ito ay isang kaso na patuloy na huhubog sa paraan ng ating pag-iisip tungkol sa international justice at ang mga kagamitang ginagamit upang ipatupad ito sa mga darating na taon. Ngayon sa tingin mo, may paglabag ba ang Pilipinas sa pag-aresto kay Duterte at pag-surrender nito sa Interpol? I-comment ang inyong opinyon o sagot. At huwag kalimutang mag-like, react, subscribe, and share.
At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video, upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.